Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam at sa mga kababayan natin na hindi pa po Muslim, narito na naman tayo upang magbahagi ng kaalaman kaugnay sa himala ng Quran. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang himala ng Quran kaugnay sa isang naghari at namuno diyan po banda sa bansang Egypt na tinawag ng Allah sa Quran na si Fir'aun. Lahat ng naghari sa Egypt ay tinatawag na Fir'aun at ang tunay niyang pangalan, tinatawag nila itong si Ramses II. Si Ramses II. Itong si Fir'aun, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sinabi niya sa Quran at nabanggit ng Allah sa Quran, fahashara fanada. Inipon niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga kawal, inipon niya. Fanada at nanawagan. Nagpakilala siya sa kanyang mga tao. Faqala, ana rabbukumul a'la. At nagpakilala siya na siya ang Panginoon. Siya ang dakilang Panginoon. So itong si Fir'aun o si Ramses II, hindi lang siya namuno, hindi lang siya marahas, hindi lang siya pinuno o hari na hindi makatarungan, kundi nag-claim pa siya sa kanyang sarili na siya daw ay Panginoon. Subhanallah, tunay na nagmalaki ang taong ito. Kaya naman mga kapatid, itong si Fir'aun, ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam upang anyayahan sa pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah. Pero hindi siya naniwala kay Moses o kay Musa alayhi salam. Napakadami mga tanda ang ipinadala ng Allah bilang milagro, bilang pagpapakita na si Musa alayhi salam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ipinadala, siya ay isang sugo at propeta, pero hindi siya naniwala. Kaya itong si Fir'aun, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay gusto niyang patayin si Musa alayhi salam at ang kanyang mga tao. Kaya si Musa alayhi salam tumakas. At nung sila ay makarating sa dagat, wala lang silang mapupuntahan. Kaya hindi hinayaan ni Fir'aun o ni Ramses II na makatakas si Musa alayhi salam at ang kanyang mga tao. Kaya hinabol niya. Kasi Musa alayhi salam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung sila ay nasa dagat na, ang harapan nila dagat, at ang likod nila kalaban si Fir'aun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang sinabi ng Allah sa Quran. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay kami ng revelasyon kay Musa alayhi salam, an idrib bi'asaka al-bahr, na ipalo mo ang iyong tungkod sa dagat. Ipalo mo ang iyong tungkod sa dagat at nagkaroon ito ng butas, daanan. Subhanallah. Ito ang mga miracle ng mga propeta. So nagkaroon ng malaking daanan na hiwa ang dagat at nagkaroon ng daan at subhanallah. At nagkaroon ng parang malabundok. Yung alon ay parang bundok na lang siya at sa gitna niya ay nagawa ng daan. Napakalaking daan at napakalaki mga parang bundok na nabuo yung dagat. Subhanallah. At dito dumaan si Musa alayhi salam kasama ang mga angkan ng Israel. At si Fir'aun, hinabol niya si Musa alayhi salam sa gitna ng dagat habang sila ay naglalakbay. Kaya nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Alalahanin
nang hatiin namin sa inyo ang dagat, ibig sabihin ginawa namin sa inyo ang dagat ng daanan at pinadaan namin kayo ya Musa alayhis salam, fa'anjaynakum, at niligtas namin kayo mula sa plano ni Fir'aun na pagpatay sa inyo, wa aghraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun, at nilubog namin si Fir'aun at ang kanyang mga kawal, mga kasamahan, habang kayo ay nakasaksi dito. Nakikita ninyo sa inyong dalawang mata kung paano namin sila nilunod. Nilunod namin si Fir'aun at ang kanyang mga kawal. Subhanallah. Lahat ng kanyang kawal namatay, na nakapasok doon sa gitna ng dagat na namatay lahat. At nawala ng kanilang mga bangkay, ang kanilang mga labi, maliban sa labi ni Fir'aun, maliban sa kanyang labi ni Ramses II, dahil iniligtas ng Allah ang kanyang labi. Pero yung kaluluwa niya hindi naligtas, yung labi lang niya. At hindi na ito kinain ng lupa, hindi kinain ng dagat, hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, mga kababayan. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Yunus, aya 92, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin ang sinabi ng Allah sa Quran, sa surat Yunus, aya 92. Ito po. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Subhanallah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْيَوْمَ, at ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nunajjika bibanadik, ay iniligtas namin ang iyong katawan. Katawan lang at wala ng buhay. Litakuna liman khalfaka aya, upang maging malaking tanda ka sa mga susunod sa iyo na mga tao, bilang malaking tanda sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iniligtas ng Allah ang kanyang katawan na wala ng buhay. Ibig sabihin, walang mangyayari sa kanyang katawan. Mananatili ang kanyang katawan na hindi mabubulok. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ngunit ang katotohanan ng karamihan mula sa mga tao sa aming mga tanda, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nila susundin. Ang aming mga kautusan, ang aming mga babala, ay hindi nila bibigyan ng pagpapahalaga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng milagro na ito, sa kabila ng mga tanda na ito na ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, ay hindi nakapagbigay babala sa kanila ito, at hindi naging aral ito para sa kanila para sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, ang katawan ni Ramses II o ni Fir'aun ay nananatili na hindi nabulok at hindi kinain ng lupa o uod. Subhanallah. Ito na yung sinabi ng Allah, na iniligtas namin ang iyong katawan. Kasi sa tafsir ni Ibn Kathir, rahimahullah, nung makaligtas na yung mga angkan ng Israel na kasama ni Musa alayhis salam, nagduda sila na baka hindi pa namatay si Fir'aun. Pero ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, agad-agad dinala ng dagat ang kanyang katawan doon sa gilid ng dagat, at nakita nila ang kanyang katawan. Subhanallah, nakita nila agad ang kanyang katawan. Agad-agad nailabas yung kanyang katawan doon sa dagat, sa gilid ng dagat. At kinuha ito ng kanyang mga kasamahan na hindi na namatay. At ang kanyang mga mangkukulam at mga manghuhula na nakaligtas, at ito ay kanilang binalot. Binalot nila yung kanyang katawan. Hanggat sa matagal na panahon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, hanggang sa pinagplano, nilagay ito sa isang lagayan, isang nakatagong lugar sa malapit sa dagat, at pinagplanuhan pa itong nakawin ng mga magnanakaw, hanggat sa natuklasan po, mga kapatid, mga kababayan, ang kanyang labi na hanggang ngayon ay hindi pa kinakain ng lupa at hindi pa nabubulok. Yan na yung sinabi ng Allah sa Quran, na gagawin ng Allah si Fir'aun bilang malaking tanda sa mga tao, upang maunawaan ng mga tao na may Diyos na tagapaglikha. Walang injection, walang formalin, walang anumang chemical na inilagay sa kanyang katawan, mga kapatid, mga kababayan. Kaya po, nung 1981,
mayroong isang dalubhasa na surgeon at isang kilalang doktor, isang kilalang professor dyan po sa France, mga kapatid. At siya din po ay kilala bilang isang tawag dyan, physician ng ni King Faisal at ng kanyang family at ni Anwar Sadat, mga kapatid, na isang presidente po ng Egypt. Siya po ang physician po ng ni King Faisal at ng kanyang pamilya, at naging pasyente din po niya si Anwar Sadat na Egyptian president po. Siya po ay isa ding gastroenterology. Ika nga, siya ay nakafocus lamang sa mga digestive system. Ibig sabihin, mga kapatid, nakapaglingkod na po itong si Maurice Bucay sa Saudi Arabia sa pamilya ni King Faisal at saka sa presidente ng Egypt na si Anwar Sadat. Ni-request, mga kapatid, ng presidente ng France ang labi ni Firaun at ginawan ito ng passport. Ni-request nila na baka pwedeng pag-aralan ito ng mga archaeologist nila at ng isang kilala at batikan na surgeon na si Maurice Bucay nung huling taon ng 1980s. So, dinala na yung kanyang labi, yung mami, sa France. Malaking pagsalubong ang ginawa ng pinuno diyan ng presidente sa time na yan. At naipon yung mga magagaling na archaeologist at ang pinakamagaling sa pag-opera na si Maurice Bucay. Habang pinag-aaralan nila ito, mga kapatid, itong mga archaeologists, sila ay nakafocus sa pagre-restore ng katawan ni Firaun o ni Ramses II. Samantala, itong si professor, doktor ng surgeon at isang gastroenterology ay hindi siya nakafocus. Iba ang kanyang tinitingnan doon sa labi ni Firaun. Meron siyang isang napakalaking tanong. Sabi niya, paano namatay ang taong to? Ano ang kanyang ikinamatay? So nagtaka siya, anong kanyang ikinamatay? Ngayon, nung kanyang pag-aralan, nakita niya, nung binuksan na nila yung mami, yung kanyang nakabalot sa kanya, binuksan nila, biglang tumaas yung kanyang, nakaganyan yan. Pagbukas nila ng balot, biglang tumaas yung kanyang kamay na kaliwa, na para bang pinilit lang itong pinayakap, na hindi kagaya ng mga naunang mga pinuno na nakayakap ang kanilang mga labi. Samantala itong si Firaun, nakataas yung kanyang kamay, na para bang pinilit sa pagtali. Kaya nakataas kasi nung pag-aralan niya, kaya nakataas yung kanyang kamay kasi nung siya ay nalunod sa dagat, ay meron siyang, kasi sa labanan yun meron siyang panangga na pinilit niyang isangga doon sa pagkalunod niya, kaya naitaas niya ang kanyang kamay. At sa kanang kamay niya yung espada. Kaya nakaganyan yung kaliwang kamay niya nakataas. At hindi na maibaba yun. Sabi niya, ang ikinamatay nito ay pagkalunod sa dagat. Dahil sa itsura ng kanyang katawan. At nabali ang mga buto niya, pero hindi naapektuhan ang kanyang balat. Subhanallah. Nabali ang kanyang buto, pero hindi apektado ang kanyang balat. Nanatili ang kanyang balat, mga kapatid. Subhanallah. Wala pa tayo nakita, maliban siyempre sa labi ng mga propeta at labi ng mga nakibaka sa landas ng Allah. Ang tinutukoy natin dito, yung mga normal na namatay, wala pa tayong nakita na hindi nabubulok ang kanilang mga katawan. Pero itong si Firaun, nanatili ang kanyang balat at nabali lamang ang kanyang buto, pero ang kanyang balat ay hindi daw naapektuhan. At natagpuan dito sa kanyang pisngi at sa kanyang liig na mayroong asin. Samantala, itong labi ni Firaun ay more than 3,000 years na daw. Mahigit 3,000 taon na nag-i-exist dito sa mundo ang kanyang labi na walang nangyari. At isa pa sa tanong niya, bakit ang mga
labi ng mga Firaun o mga namuno sa Egypt ay bakit ito yung pinaka hindi apektado ang kanyang katawan, hindi nabulok, hindi kinain ng anay o kinain ng uod. Bakit itong katawan ni Firaun? So, dito, gusto na niyang magbigay ng final na decision dito sa ano ang nakita niya dito sa katawan ni Firaun. Pero may isa doon sa kanyang mga kasamahan na isang doktor na Muslim, sabi niya, alam mo ba na hindi ikaw ang unang nakaalam niyan sa kanyang paraan ng pagkamatay? Dahil ang mga Muslim ay binabasa na nila sa Quran yung kanyang pagkamatay. Sabi niya, paano nangyari yun? Hindi pwedeng maunawaan ang paraan ng pagkamatay nitong si Firaun maliban sa mga high-tech na kagamitan. Sabi niya, binanggit na yan sa Quran ng mga Muslim. So dito, medyo naguluhan na si Professor Maurice Bucay. Naguluhan na siya kasi biruin mo, 1400 pa, last 1400 pa itong pinag-usapan. Tapos ngayon lang natuklasan na 1900 plus na, sabi niya. So dito, hindi siya nakatulog nung gabing yun kasi iniisip niya, talaga bang binanggit ba talaga yan sa kapahayagan ng mga Muslim? Ito ba talaga si Firaun? Itong pinag-aaralan namin, ito ba talagang si Firaun na binanggit sa kanilang kapahayagan? Alam ba ni Muhammad yung katotohanan tungkol sa bagay na to? So dito nagkaroon siya ng pagdududa ngayon na parang totoo. Siguro totoo yung nasa Quran. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng kapahayagan mula sa Taurah, mula sa kapahayagan kay Musa alayhis salam at kay Jesus, pero hindi nabanggit sa kanilang kapahayagan kay Isa alayhis salam sa Injil at saka sa Taurah kay Musa alayhis salam na kaugnay sa nangyari sa kanyang katawan. Hindi nabanggit doon. Ang nabanggit lang doon, nalunod ang kanyang katawan at ang kanyang mga kawal. Pero sa Quran lang binanggit na ililigtas ng Allah ang kanyang katawan. Ibig sabihin, walang mangyayari sa kanyang katawan, hindi mabubulok. Yung Quran lang ang nagbanggit. Kaya ang ginawa niya, naglakbay siya papunta sa Saudi Arabia. Sa ibang kwento, sa Egypt. So, nagkaroon ng conference doon. So, dito, nagtanong siya sa mga ulama ng mga Muslim. Ano ang binanggit sa inyong Quran tungkol sa katawan ni Firaun? So, binasa nila yung aya sa Surat Yunus 92, pinakinggan niya to. Ito pong binasa nung isa sa mga scholar ng Muslim, ito pong aya, pakinggan natin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. So, nung marinig niya ito mga kapatid, na sinabi ng Allah na at ngayon ay ililigtas namin ang iyong katawan upang maging malaking tanda ka sa mga tao na susunod sa iyo at katotohanan ng karamihan sa mga tao sa aming mga tanda ay hindi sila susunod at hindi nila bibigyan ng pagpapahalaga. Subhanallah, pagkatapos siya marinig yung ayan na to na binasa mismo sa harapan niya, ang Quran, sabi niya, dakhaltul Islam. Papasok na ako sa Islam. Wa amantu bihadal Quran. At naniniwala ako sa Quran na ito. Subhanallah mga kapatid, yumakap sa Islam ang isang kilalang professor, surgeon, isang gastroenterology ng France. Yumakap siya sa Islam. Pagbalik niya ng France, 10 taon, wala siyang ginawa kundi basahin ang Quran. At inaalam niya, inuugnay niya ito sa science. At wala siya natagpuan na nagkukontradict mula sa Quran at science. Sa loob ng 10 taon, nakapagsulat siya ng libro na tinawag na Al-Quran, wat Taura, wal Injil, wal Ilm. Tinawag niya yung libro na ito na ang Quran at Injil, yung kapahayagan na binaba kay at Jesus, wat Taura, at kapahayagan na binaba kay Moses, wal Ilm, at ang science. Nagsulat siya ng libro na yun ang pamagat. So, siya po ay namatay nung February 17, 1998. So, yan po ang dahilan kung bakit siya nag-Muslim. Kasi hindi nila kayang ipaliwanag kung ano ang dahilan kung bakit itong katawan ni
Firaun ay hindi nabubulok. At meron pang isang radiologist na isang babae na sinabi niya na yung katawan ni Firaun ay parang sleeping beauty lang. Unlocking the secrets behind Seti's youthful good looks is Professor of Radiology, Sahar Salem. I always looked at his mummy and I said, this is no mummy. This is a sleeping beauty. Subhanallah. Hindi nila alam na ito ay isang malaking tanda na iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo upang makilala ng mga tao kung sino ba talaga ang Diyos na karapat-dapat sambahin. At yan po ay binanggit na po sa Quran at hindi nila kayang ipaliwanag maliban kung babalikan nila ang Quran. So naway marami pong magabayan ng mga kababayan natin na mga hindi pa Muslim sa matuwid na landas sa pamagitan ng pag-unawa nila sa Quran at sa mga himala nito. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.